May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo kabayan, napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa? Or yung tipong kumpleto naman yung tulog mo, pero pagkagising mo sobrang bigat pa rin ang pakiramdam. Parang may mabigat na enerhiya na umihila sa tahanan, may mabigat na enerhiya sa paligid. Sa negosyo, kwarto, sala, o kung saan ka madalas tumatambay kabayan. Hindi lahat ng dumi kabayan nakikita ng pisikal na mata. Hindi dapat malinis lang ang pisikal na espasyo, hanggang espiritual dapat kiniklens yan. Ang incenso candle for cleansing mula sa Lika Merchandise ay espesyal na kandila na ginawa upang magbigay ng liwanag sa espasyo na ating ginagalawan. Incenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pang-taboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Sa isang sindilang kabayan, gumagaan ang kapaligiran, lumilinis ang espasyo, nagiging mahimbing ang pagtulog sa gabi. Ito ay mainam na gamitin pang-cleanse na mga lugar kung saan natin nararamdaman ang negatibong enerhiya. Kung interesado ka kabayan, kailangan lang tong sindihan sa umaga at gabi. May yellow basket dito sa baba or pwede mong i-visit ang shop ng Lika Merchandise Incenso Candle for Cleansing. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Lian. Taong 1988. Zamboanga, Sibugay. Sa isang liblib na lugar ng Sibugay, nakatira ang magkapatid na Lian at Ira. Ulila na ang mga ito sa magulang dulot ng aksidenteng nangyari. Nakatira ang magkapatid sa pangangalaga ng kanilang tiya Belen. Sakto lamang ang pamumuhay. Habang nag-aaral ang dalawa, tumutulong din ang mga ito sa gawaing bahay, sa pagbabantay ng mumunting tindahan ng tiya. Sa lahat ng bagay ay magkatuwang ang magkapatid. Nasa 10 taon noon si Lian at si Ira naman, 8 taong gulang. Ira, ikaw na muna magbantay dito sandali ah. Magdidilig muna ako ng mga halaman. Wika ni Lian. Sige kuya, bilisan mo lang ha. Maghuhugas din ako ng pinggan eh. Tugon ni Ira. Oo na, sige na. Huwag ka mag-alala. Habang nagdidilig, pinagmamasdan nito ang mga bulaklak na unti-unting namumukadkad sa ilalim ng araw. Sana maging maayos ang lahat ngayong araw. Wika nito sa sarili habang nag-aayos ng mga paninda. Sa hindi kalayuan, napansin ni Ira ang isang aninong gumagalaw sa gilid ng bakuran. Doon ay medyo kinabahan ng bata. Kuya, pwede bang pumunta ka muna dito? O bakit? Ano nangyari? May anino ko nakita eh. Biglang dumaan sa gilid ng bakuran natin. Huwag ka matakot. Halika, tignan natin. Naglakad sila papunta sa bakuran. Natuklasan ang isang maliit na aso na nagtatago sa ilalim ng palumpong. Ay, aso lang pala. Oo nga no. Parang wala nang may-ari ah. Parang naulila. Kapareho natin. Kuya, pwede ba nating alagaan? Makakasama natin yan sa tindahan at sa bahay. Lian, Ira, magsara na muna kayo ng tindahan at kakain na muna tayo. Wika ni Tia Belen. Sige po tiya, nariyan na ho. Ira, ipakita mo kay tiya para pumayag na makasama natin yan sa tindahan. Pagbukas ng unang araw ng pag-aaral, pumasok ang magkapatid ng maligalig at puno ng ngiti. Sa unang linggo, naging maayos naman ang pag-aaral. Hindi naglaon napansin nila ang mga batang pasaway na mahilig manggulo. Isa sa mga batang yon ang lumapit kay Ira habang naglalakad pauwi. Oy, ulila! Bakit mag-isa nga? Nasaan ang kuya mo? Pakialam mo ba kung mag-isa ako? Walang magulang. Walang mag-aalaga sa'yo. Pangit!
Nakita ni Lian ang kaganapan. Mula sa gilid ay kagad siyang lumapit. Hoy, anong problema mo sa kapatid ko? Bakit ka nangingialam, kuya? Nagkaroon ng away sa pagitan nila. Pinagsusuntok nito ang mga bata. Dahil sa laki, napilitan ang mga ito na pagtulungan si Lian. Pero kahit ganun, hindi siya sumuko. Matapos ng insidente, habang papawi sila, inaalalayan ni Ira ang kapatid. Kuya, ayos ka lang ba? Pasensya ka na ha. Ayos lang ako, Ira. Basta hindi ka nila saktan. Ayos na ako. Pagdating sa tindahan, nakita sila ni Tia Belen. Ano ba yung itsura nyo? Bakit dugyot ang katawan mo, Lian? At Ira, takot na takot ka. Kasi si kuya pinagtulungan ng mga bata eh. Inaasar kasi nila ako. Kaya pinatulan ni kuya. Ay, nako talaga. Huwag na kayong lalapit sa mga batang yon ha. Mag-iingat kayo sa susunod. Kahit may mga kaunting pasa sa katawan, patuloy na pumasok ang magkapatid. Dumating ang Sabado. Napagpasya ni Lian na mangisda sa ilog. Sa kabilang nayon kasama ang kaibigan nitong si Bino. Sige na, Bino, tara na. Sa palagay ko magandang magiging huli natin ngayon eh. Oo, pero wag tayo magpapagabi ha. Delikado ang lugar, baka may mangyaring hindi natin inaasahan. Tama ang sinabi ni Bino. Bumalik kayo kagad dito bago sumapit ang dilim. Wika ni Aling Belen bago sila umalis. Pagdating sa ilog, hinanda na kaagad ang pamingwit. Handa ka na ba, Lian? Kung sakali may lumapit na hindi ka nais-nais, alam mo nang gagawin? Wika nito, habang hinahanda ang tirador sa leeg. Oo, pero hindi na natin kailangan yan. Mangingisda lang naman tayo eh. Habang nag-uusap, may napansin sila. Gumagalaw sa gilid ng bakawan. Bino, tignan mo yan. Ano kaya yun? Lumabas ang malaking bayawak. Tahimik silang pinagmamasdan. Patay ka sa akin ngayon. Ako nang bahala dyan. Teka, wag. Sandali, wag mo saktan. Tignan natin kung maayos lang siya. Nanatiling nakatayo ang bayawak sa harapan nila. Tila nagsusuri. Matagal itong nanatili sa harapan ng dalawa. Nakatitig hanggang sa dahan-dahan ang bumalik sa bakawan. Ang laki nun ah. Pero hindi naman agresibo. Oo nga, akala ko lalapit pa ng husto eh. Tatamaan talaga sa akin yun kapag nagkataon. Matapos nun, nagpatuloy na sila sa pangingisda. Alam mo, Bino, iba ka talaga kapag nandito sa kalikasan, no? Payapa, magaan, sobrang gaan sa pakiramdam at higit sa lahat. Walang problema. Tama ka. Isa nga din sa mga natutunan ko, mas magandang kalmado palagi kaysa palaging marahas na aksyon. Matapos nun, pagkarating sa bahay pinasalamatan nila ang Tia Belen. Tia, maraming salamat po ha. Pumayag kayo mangisda kami. Ay sus, binola mo pa ako. O siya, sige na. Bino, mag-iingat ka sa pag-uwi. Salamat din po. Lian ha, bukas na lang. Kinabukasan habang naglilinis sa hardin, hindi niya maiwasang magmuni-muni tungkol sa bayawak na nakita sa ilog. Sa tingin ko hindi basta-basta bayawak yun eh. Masyadong malaki kumpara sa normal. Ilang sandali pa nakakita siya ng liwanag sa likod ng bahay. Ano kaya yung liwanag na yun? Tia, kayo po ba yan? Naglakad pa siya ng kaunti. Muli niyang nakita ang malaking bayawak. Ngayon ay may kakaiba na rito. Ang balat ay kumikislap sa sikat ng araw. Ang mga titig nito, tila ba nangungusap. Hindi nagtagal, naramdaman ni Lian ang isang malamig na simoy ng hangin. Matapos magkatitigan, unti-unti nang naglakad papalayo ang hayop. Habang naglalakad,
bigla na lang nalaglag ang kanang paa nito sa likod. Nagulat at napapitlag sa nakita. Pagtingin sa mga paa nito, kumpleto naman ang lahat. Walang kulang. Matikas pa rin ang paglalakad habang papalayo. May sugat ba yan o ano? Hindi ko naman napansin na may pila yung mga paa. Wika nito, habang pinupulot ang naiwang paa. Pagkadampi ng palad sa paa ng bayawak, ramdam niya ang malalim na init na unti-unting dumadaloy paikot sa kamay. Lian, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Tulungan mo muna ang kapatid mo doon sa tindahan. Pasensya na po, tiya. Marami kasing kalat dito sa likod kaya nagwalis muna ako. O siya, sige na. Bilisan mo na at pupunta muna ako sa kabilang bayan. Kumaripas ng takbo patungo sa tindahan, tinulungan niya ng buong araw ang kapatid. Matapos ng lahat ng kaganapan, habang nagpapahinga, tinititigan niya ang bagay na nakuha. Ang ganda ng kuko ng bayawak na yun ah. Makintab tapos ang linis. Kuya, ano ba yung tinitignan mo? Ay, ano yan? Nakakadiri naman. Itapon mo nga yan. Matulog ka na nga, ang dami mo pang sinasabi. Punasan mo yung laway mo sa bibig. Kinabukasan habang nagbabantay sa tindahan, may matandang pumipili ng paninda. Magkano ito, iho? 5 piso po yan. Nako, kulang ang dala kong pera. Pasensya ka na, tumatanda na ako eh. Makakalimutin na. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Parang malayo pa ang nilakbay niyo ah. Medyo malayo nga, iho. Eto po, kunin niyo na. Itabi niyo na po ang perang yan. Teka, sigurado ka ba, iho? Nako, maraming salamat ha. Alam mo kasi, 2 araw na akong hindi kumakain eh. Naku lolo, masama po yan ha. Nagpapalipas kayo ng gutom. Umupo na po kayo dyan. Ipaghahanda po namin kayo na makakain. Kuya, sigurado ka ba? Baka mapagalitan tayo ni Tia. Papagalitan lang naman tayo kung magsusumbong ka eh. Tignan mo yung sitwasyon ng matanda oh. Hindi pa nakakakain. Kaya itiko mo yung bibig mo ha. Opo, kuya. Bilisan mo na. Ipaghain mo na ang matanda. Anong pangalan mo, iyo? Lian po. At siya naman yung kapatid kong si Ira. Napakabuti niyong dalawa. Salamat sa pagmamalasakit ha. Pero alis na ako. Huwag na kayo mag-abala. Bago umalis ang matanda, sinabihan si Lian patungkol sa bagay na nakuha. Lian, may nararamdaman akong kakaiba sa'yo. Magsabi ka nga ng totoo sa akin. Ano ang nasa katawan mo? Ang alin po? Hindi ko po kayo maintindihan eh. Ang ibig kong sabihin, may bagay bang kakaiba na nariyan sa katawan mo? Katulad ng mutya o anting-anting? Wala naman po maliban na lang sa bagay na nakuha ko kahapon sa likod ng bahay. Ito po yun oh. Nako, bata ka. Paano mo to nakuha? Bertud ito, Lian. Ano pong bertud? Hindi ko naman po maintindihan ang mga sinasabi niyo. Sasagot pa sana ang matanda, pero dumating na si Tia Belen. Gandang karding, napasyal kayo. Ano po ang sa atin? Ay, Belen. May ginamot lang ako dyan sa unahan. Napadaan ako dito para bumili ng ulam. O siya, sige, mauna na ako ha. Babalik na lang ako dito sa susunod. Salamat sa inyo mga bata. Sige ho, mag-iingat po kayo. Tia, sino po ba yung matandang yun? Si Tandang Karding yon. Isang albularyo nakatira malapit sa bayan. Napaisip naman si Lian sa mga bagay na isiniwalat ng matanda. Hindi niya lubos maisip kung ano ang ibig iparating. Hindi na masyadong pinansin. Nagpatuloy na sa gawain. Isang hapon habang pauwi,
Nakita na naman nila ang mga kabataang nanunukso noon. Lumis sila ng dan, pero nakita pa rin at pinagdiskitahan muli. Hoy, Maunila! Sa kayo pupunta? Wala ba kayong sundo? Pwede ba, Roland? Lubayan mo na kami, ha? Wala naman kami ginagawa sa inyo, ha? Halika na kuya, umalis na tayo. Paano kung hindi ko kayo palisin? May magagawa ba kayo? Padaanin nyo na lang kami. Pakiusap. Ayoko nga. Wala naman kayo magulang para maganap sa inyo eh. Pero may tiya na nag-aantay sa amin, no? O talaga? Pakialam ko sa tiya mo. Wika ni Roland, sabay tulak. Mabilis na tumayo si Lian. Sinara ang kamao habang nanlilisik ang mga mata. Sa sandaling yun, nagliwanag ang bertud sa bulsa. Banayad ng una, unti-unting lumakas na parang may sariling buhay. Sa isang kisap mata, biglang nawala sa paningin nila si Ian. Sunod-sunod na suntok ang tumama sa grupo. Malakas at mabilis. Isa-isang natumba sa lupa habang napapadaing sa sakit. Kita sa kanilang mga mukha ang matinding gulat at takot. Hindi inaasahan ang puwersa ni Lian. Sa susunod na umarang pa kayo sa dadaanan namin. Hindi lang yan ang aabutin nyo. Sa pagtingala, nakatayo na si Lian sa harapan ni Ira. Mahinang kumikislap pa rin ang bertud sa bulsa. Bahagyang hinihingal, pero matatag ang tindig. Kuya, ikaw ba yun? Hindi sumagot si Lian. Marahan niyang hinawakan ang kamay ng kapatid. Halika na. Umuwi na tayo. Tahimik na tumango si Ira. Ngunit halatang gulat na gulat pa rin sa nasaksihan. Magkahawak kamay silang naglakad palayo. Habang sa likuran, nagkakagulo pa rin ang grupo ni Roland dahil litong-lito sa kaganapan. Umaga ng Sabado nang dumating si Tandang Karding sa bahay nila Lian. Bahagya pa lamang sumikat ang araw nang kumatok ang matanda sa pintuan. Binuksan ito ni Tia Belen. Bakas sa muka ang pagtataka. Tandang Karding, napabisita kaya ng maaga? Magandang umaga, Belen. May mahalaga sana akong sasabihin eh. Pinatuloy siya at pinaupo sa upuan. Ilang sandali pa dumiretso na ang matanda sa pakay. Narinig ko ang nangyaring gulo nung isang araw. Nariyan ba si Lian? Napabuntong hininga si Tia Belen. Naku, oo. Pasaway talaga ang batang yon. Nahihiya na nga ako sa inaasal niya. Hindi nila kasalanan ang nangyari. May mas malalim na dahilan kung bakit nagkaganon. Anong ibig mong sabihin? May napapansin ako kay Lian. May mga bagay na kailangan kong ipaliwanag sa kanya bago pa mahuli ang lahat. Tumingin ng matanda sa may pintuan kung saan tanaw si Lian na tahimik na nakaupo. Kung papayag ka sana, Belen, hiramin ko muna ang bata tuwing Sabado at Linggo. Tuturuan ko ng ilang bagay. Mga kaalaman na makakatulong sa kanya sa sariling kaligtasan. Nag-isip sandali si Tia Belen. Kilala niya si Tandang Karding bilang matandang mapagkakatiwalaan sa baryo. Kung para sa ikabubuti niya, sige, ikaw na ang bahala sa bata. Ngumiti ng bahagya ang matanda. Maraming salamat, Belen. Hindi ka magsisisi. Pagsapit ng hapon ng araw na yon, isinama ni Tandang Karding si Lian sa mumunting kubo. Habang papalapit sila, lalong namangha si Lian sa paligid. Manong, ang dami niyong tanim, ha? Sa paligid ng kubo, may maayos na hanay na mga gulay, talong, kamatis at sitaw. Sa gilid naman ay may ilang balon na may lamang kulay mapusyaw na likido. Ano po yung nasa galon na yun? Natawa ang matanda.
Tuba, huwag ka mag-alala. Hindi yan ang sadya natin dito. Umupo sila sa labas ng kubo habang iniihipan ng banayad na hangin ang mga dahon sa paligid. Tahimik muna ang matanda. Wari nag-iipon ng sasabihin. Liana, naalala mo ba yung naputol nating usapan noon? Yung tungkol po sa bertud? Tumango ang matanda. Naging seryoso ang mukha. Hindi pangkaraniwang bagay ang hawak mo. Ang tawag dyan ay bertud ng bayawak. Napahawak si Lian sa bulsa kung saan naroon ang maiwagang bagay. Yun nga ho eh. Saka bakit parang gumagaling kagad ang mga sugat ko? Napatingin ng matanda sa kanya. Matalim, pero may halong pag-aalala. Yan ay dahil sa bisa ng bertud. Nagsisimula nang tumugon sa'yo ang tangan. Alam mo ba na ang bisa niyan? Napakalakas sa sabulag at ang mabilis sa paghilom ng sugat. Nanlaki ang mga mata ni Lian. Kaya kita dinala dito para maturuan ka at maintindihan mo kung ano ang mga dapat gawin upang hindi ka mapahamak. Ibig sabihin, delikado to. Sandaling tumingin sa malayo ang matanda bago sumagot. Oo, iho. Delikado. Lalo na kung hindi mo makokontrol. Humigpit ang hawak ni Lian sa bulsa habang marahang umiihip ang hangin sa paligid. Saglit na napatigil ang usapan na may marinig silang yabag sa daan. Sa hindi kalayuan paparating si Roland kasama ang ama nitong si Tasyo. Parehong matalim ang tingin ng mag-ama. Napalingon si Lian, bagyang tumigas ang katawan. Manong, sila po yun. Hindi kumibo ang matanda. Nanatili lamang itong nakaupo. Inaabangan ng paglapit ng dalawa. Huminto si Tasyo sa tapat ng kubo. Nakapamewang at halatang iritado. Ikaw pala ang kasama ng batang yan, Karding. Magandang hapon, Tasyo. Anong may paglilingkod ko? Huwag mo na akong paikutin. Narinig ko ang ginawa ng batang yan sa anak ko. Pinahiya at sinaktan. Maigpit na napakuyom ang kamao ni Roland habang nakatitig kay Lian. Bago pa makapagsalita, umiling si Tandang Karding. Hindi kasalanan ni Lian ang nangyari. Talaga? Eh bakit sugatan ng anak ko? Bagyang ngumiti ang matanda. Isang ngiting may laman. Baka naman, Tasyo, mas dapat mong pagsabihan ang sarili mong anak. Nananakit yan ng kung sino-sino eh. Ikaw pa yata yung kumukonsinti. Ganyang-ganyang ka noon, hindi ba? Eh kanino pa ba magmamana yan? Nagdilim ang mukha ni Tasyo. Kita ang pag-igting ng panga. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, matanda ka. Totoo lang ang sinasabi ko. Isang hakbang ang inabante ni Tasyo. Handa ng manugod. Huwag mo kong tinuturuan kung paanong papalakihin ang anak ko. Matagal na kitang pinalampas dahil matanda ka. Pero huwag mong subukin ang pasensya ko. Naramdaman ni Lian ang tensyon sa hangin. Bahagya itong tumayo. Ngunit marahang itinaas ni Tandang Karding ang kamay. Senyas na huwag mangyayalam. At ikaw, bata, huwag mong iisipin na tapos na to. Hindi ko papalampasin ang ginawa mo sa anak ko. Wala naman po sana akong gagawin sa kanya kung hindi niya sinaktan ng kapatid ko. Sumasagot ka pa. Akma sana itong lalapit, pero hinawakan ni Roland ang braso ng ama. Tay, huli na po kayo. Umalis na tayo. Sa huli, mariing suminghot si Tasyo at tumalikod. Hindi pa ito tapos, Karding. Tandaan nyo, may araw din kayo.
Tinatawanan lamang ni Tandang Karding ang pagbabanta ni Tasyo. Marami na akong narinig na ganyan. Iho, hanggang salita lang kadalasan eh. Napawi ang tensyon sa dibdib ni Lian. Hindi na nila pinansin pa ang nangyari. Sa sumunod na 2 araw, nanatili si Lian sa mumunting kubo ng matanda. Doon, mas lumalim ang pag-uusap. Halos gabi-gabi, puno ng tanong ang bata. Lolo, paano ko malalaman kung kailan dapat gamitin ang bertud? Ay, manong ho pala. Ayos lang ho ba kung tawagin ko kayong lolo? Walang problema kahit anong gusto mo. Magagamit mo yan kapag kailangan. Tandaan mo, ang kapangyarihan na ginagamit sa maling dahilan, bumabalik sa may hawak. Lumipas ang mga araw. Unti-unting naglaho ang banta ni Tasyo sa kanilang isipan. Naging matiwasay ang pag-aaral ni Lian, hindi lamang sa paaralan, kundi pati na rin sa lihim na karunungang tinuturo ng matanda. Palagi siyang pinapaalalahanan. Huwag mong gagamitin ang bertud sa galit. Huwag kang lalaban kung may ibang paraan. At higit sa lahat, huwag mong hayaan na manaig ang takot sa puso mo. Isang gabi, habang tinuturuan ni Karding si Lian ng mga usal sa labas ng kubo, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naging maalinsangan ang paligid. Kasunod nito, isang masangsang na amoy, parang pinaghalong bulok na laman at dugo. Napahinto si Lian. Lo, naamoy niyo po ba yun? Hindi kagad sumagot ang matanda. Bagyang suminghot sa hangin, saka kumunot ang noo. Ilang sandali pa bigla ding nawala ang amoy. Ano po yung mabahong amoy na yun? Napailing si Tandang Karding. Seryoso ang muka. Baka napadaan lang ang demonyo na yon. Hindi pa man lubos na nauunawaan ni Lian ang ibig sabihin. Umalingaw-ngaw. Ang sunod-sunod na putok ng baril mula sa hindi kalayuan. Kasunod nito ang sigawan ng mga tao. Mabilis na tumayo si Tandang Karding. Halika na! Sa labas! Lumabas ang matanda upang tukuyin kung saan nagmumula ang kaguluhan. Sumunod si Lian. Mabilis ang tibok ng puso. Sa hindi kalayuan isang bahay ang pinagkakaguluhan ng mga tao. May mga lalaki may hawak ng baril at kahoy, habang ang iba, takot na nakatanaw sa bubong. Lumapit ang dalawa. Anong nangyari dito? Isang dalagitang nanginginig ang lumapit. Si Gia. Namumutla ang muka at halos hindi na makapagsalita. May aswang po nakita ko. Nandun po sa bubong eh. Nakalawit po yung dila papasok sa bahay. May buntis po doon eh. Napailing si Tandang Karding. Wari inaasahan na ang ganitong pangyayari. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lian. Matalim at puno ng kahulugan ang mga mata. Iho, yan na ang una mong pagsubok. Panahon na para gamitin mo ang kapangyarihang pinagkalob sa'yo. Bagyang kumislap ang bertud sa bulsa ni Lian at sa gitna ng takot at sigawan, nagsimulang uminit ang palad. Sinabihan ni Tandang Karding ang mga tao na manatili lamang sa paligid ng bahay. Magbantay kay rito. Siguraduhin ligtas ang buntis. Kami na ang bahala sa nilalang na yan. Nagkatinginan ang mga tao. May kaba, ngunit halatang nagtitiwala sa matanda. Mag-iingat po kayo, Manong Karding ha? Hindi na nagsalita pa ang matanda. Tinapik na lamang ang balikat ni Lian. Halika na, iho. Dalian mo. Hinabol ang aswang hanggang sa makarating sa maliit na gubat na may matataas sa damo. Tahimik ang paligid. Tanging lagaslas ng damo ang maririnig
habang iniihipan ng hangin. Huminto si Tandang Karding. Nararamdaman ko. Nandito lang siya. Nakatayo lamang ang matanda. Nakapikit. Pinakikiramdaman ng hangin. Pinagmasdan ni Lian ang paligid. Ilang sandali pa nang laki ang mga mata. Sa itaas ng puno, may aninong nakadapa. Unti-unting luminaw sa paningin ni Lian ang mapupulang mata na nakatitig sa kanila. Malamig at gutom na gutom. Lolo. Lolo. Alam kong nararamdaman mo kami kanina. Bakit tumuloy ka pa? Gutom ka ba? Umalingaw-ngaw ang ungol sa puno. Matagal na akong hindi nakakalasap ng sariwang dugo. Sayang lang, hindi ko nakuha ang pagkakataon. Maling lugar ang napuntahan mo. Wala kang mabibiktima dito. Gumalaw ang nilalang sa sanga. Kumikislap ang mga mata. Umalis na kayo kung ayaw niyong madamay. Pero ang buntis, sa akin siya. Ngumiti lang si Tandang Karding. Marami na akong narinig mula sa mga kalahi mo. Pero sa huli, nagmamakaawa din sila. Habang nagsasalita ang nilalang, hindi nito namalayan. Wala na sa paligid si Lian. Saan ang galing yon? Napadaing dahil sa matinding sakit na may bumaon na itak sa paa. Nabitawan ang sanga. Bumagsak mula sa puno. Doon lang nito napansin si Lian, nakapwesto sa hindi kalayuan. Mababa ang tindig, nakahanda muling umatake. Bagyang natawa si Tandang Karding. Mabilis kang magutom, pero mas mabilis ang binatang yan. Lumakad siya ng dahan-dahan palapit. Ngayon, subukan mong tumayo kung kaya mo pa. Maigpit na napakuyom ang kamaon ni Lian habang marahang kumikislap ang bertud sa kanyang bulsa. Galit na galit. Ngunit sugatan, pilit na gumagapang paatras ang aswang. Nanginginig na ang katawan nito habang patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa sugat sa paa. Bawa ka. Huwag mo kong tuluyan. Hindi kumibo si Lian. Nakatingin lamang siya. Mabilis ang tibok ng dibdib. Lumapit na si Tandang Karding. Malamig ang mga mata. Sabi ko na sa'yo magmamakaawa ka din sa uli. Teka, sandali, hindi mo na... Isang malakas na hataw ang binitawan ng matanda. Tumama ito sa leeg ng nilalang. Huminto ang paggalaw. Bumagsak ang katawan sa lupa. Tanging ang ihip ng hangin sa damuhan ang natira. Napatitig si Lian sa nangyari. Bagyang naninigas ang mga kamay. Napansin ito ng matanda. Hindi pa pwedeng mabahira ng dugo ang mga kamay mo, iho. Bakit naman po, Lolo? May tamang panahon ng lahat. Matuto ka munang kumilala, umunawa, magkontrol. Kapag dumating na ang oras, saka mo haharapin ang sarili mong laban. Marahang tumango si Lian. Bagaman halatang marami pa siyang gustong itanong. Tinapik siya ng matanda sa balikat. Halika na, tapos na tayo dito. Pagbalik nila sa baryo, nag-aabang pa rin ang mga tao sa labas ng bahay. Halatang kabado ang lahat. Karding, ano nangyari? Huminto ang matanda sa harapan nila. Napatay na namin ang aswang. Ligtas na kayo. Buntong hininga ang kumawala sa mga tao. May ilan pang napaupo sa sobrang ginhawa. Lumapit si Gia. May luha sa mga mata. Kasama ang kapatid na Serena na hawak ang tiyan na buntis. Maraming salamat po Nailigtas niyo po kami. Mag-ingat na lang kayo sa susunod. Hindi lahat ng gumagala sa gabi, hayop lang.
Yung iba mga nilalang. Tumango ang magkapatid. Puno ng pasasalamat. Sumulyap si Gia kay Lian. Ikaw din Maraming salamat sa'yo. Walang anuman. Natapos ang gabi na yon na may pahinga. Panatag ang mga tao. Unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay. Lumipas ang maraming araw, linggo at buwan. Naging tahimik ang pamumuhay ni Lian at Tandang Karding. Patuloy ang pag-aaral ng bata sa lihim na karunungan. Paminsan-minsan, dumadalaw sila kina Tia Belen at Ira. May mga araw naman ang magtiya ang bumibisita sa mumunting kubo ng matanda. Sa ganitong paraan, nananatiling buo ang ugnayan. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi ang magkapatid mula sa paaralan, may nakasalubong silang isang matandang babae. Balot na balot ng itim na balabal, halos matakpan ang buong ulo at muka. Tahimik lamang itong naglalakad. Pagkalagpas nila ay napahinto si Lian. May kung anong malamig, mabigat na presensyang kumapit sa pakiramdam. Parang may usok na maitim na bumabalot sa matanda. Napalingon siya sandali. Ngunit patuloy lang sa paglalakad ang babae. Kuya, bakit? Wala. Halika na. Hindi na pinansin ni Lian, pero sa loob niya, alam niyang may hindi tama. Dumating na ang Martes ng hapon. Biglang dumalaw si Tandang Karding sa bahay nila Lian. Seryoso ang mukha nito. Ibang-iba sa nakasanayan. Tandang Karding, may problema po ba? Kailangan ko ang tulong ni Liana. Hindi na nagtanong pa si Tia Belen. Matagal niya nang alam na may mga bagay na hindi basta pinapaliwanag ng matanda. Ay, sige ho. Mag-iingat ho kayo. Hindi nagtagal naglakbay ang dalawa. Malayo pa lamang sa pupunta nila. Nanlamig na ang batok ni Lian. Lo, ang bigat sa pakiramdam. Tama ka. Nararamdaman mo na pala. Habang papalapit sila sa isang lumang bahay sa gilid ng baryo, lalong dumidilim ang pakiramdam ng paligid na tila ba galit ang simoy ng hangin. Pagpasok nila ng bahay, tumambad ang isang babaeng nakaratay sa higaan. Balot ng makapal na kumot, malalim ang mga mata, maputla ang balat, at sa hangin may amoy na bubulok na laman. Napatras si Lian. Lolo, Lumapit ang isang batang lalaki na halos 8 taong gulang. Tulungan niya po si Mama, pakiusap po. ako si Gina. Ipanaliwanag ng mga kamag-anak na matagal nang may sakit si Gina, pero walang doktor ang makapagpaliwanag. Tahimik na umupo si Tandang Karding sa gilid ng higaan. Hindi to karaniwang sakit. Barang to. Tumingin siya kay Lian. Barang? May taong bumarang sa kanya. Mahinang umiling si Gina. Nangingilid ang luha. Ay, sa totoo lang, Tandang Karding, naging kabit ho siya. Hindi naman niya alam na may asawa pala ang lalaking yan. Matapos kumprontahin nagbanta. Ilang linggo nagkaganyan na siya. Wika ni Aling Lourdes. Yan naman kasi. Hindi niyo muna kinikilala ng lubos ang isang tao bago kayo magtiwala. Mag-ingat kasi kayo. Ay nako, susubukin nating pahinain yan. Yumuko na lang ang anak nito habang pinipigilan ang pag-iyak. Umupo muli sa tabi ng ginang at nag-usal, pero walang nangyari. Sa halip, mas lalo pang namilipit si Gina. Malakas na ang kapit ng barang sa katawan mo, Iya. Mukhang hindi ka na yata papaabuti ng ilang araw. Lolo, kailan pa po ba yan nagsimula? Bakit parang patay na siya pero humihinga pa?
Nang isang araw lang ha, may babaeng dumaan dito sa tapat ng bahay. Lo, nung isang araw may nakasalubong kami ni Ira. Babaeng balot ng itim na balabal. Nagtagpo ang tingin nila. Mukhang nakita na natin ang may gawa. Si... Salome. Sabihin mo sa akin kung saan siya nakatira. Hindi nagtagal. Pinuntahan ang bahay ni Salome sa dulo ng baryo. Lumang tahanan. Tahimik pero mabigat ang paligid. Palapit pa lang sila. Umihip ang malamig na hangin. Ngumisi si Tandang Karding. Alam niyang paparating tayo. Dahan-dahan silang pumasok sa bakuran. Bago pa sila makalapit sa pinto, bumukas na ito ng kusa. Sa loob nakatayo ang babaeng balot ng itim na balabal. Sino kayo? Mga pangas. Nangihimasok sa teritoryo ng may teritoryo. Bagyang umabante si Lian. Ikaw ang nambarang kay Gina. Ano sa palagay mong pinunta namin dito? Ngumiti ang babae. Ngiting nakakaloko. Kasalanan niya ang nangyari. Pangaagaw ng hindi sa kanya. Mas malalim na kasalanan ang ginawa mo. Mataas na uri ng sumpa. Handa ka pang pumatay. Biglang kumawala ang maitim na hangin sa paligid. Kasabay nito ang pag-init ng bertud sa bulsa ni Liam. Napalingon si Salome. Kaya pala. Sa isang iglap sumugod si Lian. Mabilis at tahimik. Sinabayan naman ni Tandang Karding ng pag-usad. Mabilis na pag-usal. Biglang nanghina ang paligid. Napatra si Salome. Bago pa makapag-usal, naipit siya ni Lian gamit ang itak na nakatutok sa lupa. Hindi siya nasugatan pero hindi na makagalaw pa. Humigpit ang boses si Tandang Karding. Tama na! Huminga ng mabigat si Salome. Pwede ba? Hayaan niyo na lang akong patayin ang babaeng yon. Hindi tayo nabuhay para ilagay ang batas sa ating mga kamay. Napagulgol sa pag-iyak ang babae. Maya-maya pa nag-usal na ito at nagpagpag sa katawan. Kasabay nito ang unti-unting pagkawala ng mabigat na presensya sa paligid ng bahay. Iniwan nila ang ginang na patuloy pa rin sa pag-iyak. Nang makabalik ng tahanan, unti-unti nang bumalik ang kulay ng muka sa pasyente. Mahina ngunit maayos na ang hinga. Napaluha ang batang anak. Tahimik na tumango si Tandang Karding. Mabubuhay siya. Lolo, matanong ko lang. Bakit hindi natin pinarusahan ng mabigat yung matanda? Hindi lahat ng kasamaan tinatapos sa dugo, iyo. Minsan ang pinakamabigat na parusa. Hayaan silang mamuhay. Dala ang sariling kasalanan. Nang gabing yun, mas lalong lumawak ang pag-unawa ni Lian sa mundong tinatahak. Mabilis na lumipas ang mga taon. Mas tumikas na ang pangangatawan ng binata. Matipuno, mabilis kumilos, mas biyasa sa mga aral ni Tandang Karding. Sa kabila nito, nananatili pa rin siyang disipulo ng matanda. Isang araw, habang nagdidilig si Lian ng mga halaman sa bakuran ng kubo, bigla siyang napahinto. Kakaiba, ang hangin ay bumigat. Unti-unting umalinsangan ng paligid. Dahan-dahan siyang napalingon sa daan. Nanlaki ang mga mata. Sa may kalsada, nakatayo si Tasyo kasama si Roland. Parehong nakatitig sa kanila. Pero may mali. Ramdam kaagad ni Tandang Karding ang presensya ng lalaki. Hindi ito ang dating Tasyo na kilala niya. Tumayo ang matanda. Kalmado pero alerto. Magandang araw, Tasyo. Parang may nag-iba sa'yo, ah.
Hindi mo naman siguro nakakalimutan ang mga sinabi ko sa'yo, Karding. Ay, syempre naman. Pero kahit ano pang gawin mo, hinding-hindi mo ako matatakot. Sa gilid, matalim ang titig ni Lian kay Tasyo. Ramdam niya ang maitim na puwersang bumabalot sa lalaki. Samantala, kapansin-pansin ang mukha ni Roland na takot at pinagpapawisan. Parang may gustong sabihin. Biglang nagsalita si Tasyo. Malapit na ang oras mo, tanda. At ikaw iho, lumaki ka na ng gusto. Tama lang yan. Napakuyom ng kamao si Lian, pero nanatili siyang kalmado. Kinagabihan ng mismong araw na yon, tahimik na naghahapunan si Lian at tandang Karding sa loob ng kubo. Banayad ang iip ng hangin, payapa. Nang biglang may malakas na kalampag sa pintuan, isang paos at nagkukumahog na boses ang sumunod. Tandang Karding! Lian, buksan niyo, pakiusap! Mabilis na nagkatinginan ang dalawa. Kagad tumayo si Lian at binuksan ang pinto. Bumungad si Rola na pawisan. Hinihingal, nanginginig. Halos matumba pa sa pagpasok. Anong nangyari sa'yo? Magsalita ka, iho. Anong nangyari? Yung tatay ko po kasi, ibang-iba na siya nung umuwi siya eh. Ano? Hindi kita maintindihan. Ano bang nangyayari? Pumunta ang tatay ko sa Leyte noon. Ilang buwan matapos tayo magkasagutan, bigla na lang siyang nawala eh. Wala siyang sinabi kung anong gagawin doon pagbalik niya. Iba na siya. Palagi siyang galit. Pagdating ng gabi parang hindi na siya tao eh. Sinadya niyang magpayanggaw. Alam mo noon pa man, mapaghiganti na talaga ang ama mo. At ngayon dahil sa ginawa niya, hindi na siya makakabalik sa dati niyang buhay. Napayoko si Roland. Nangingilid ang luha. Tahimik lang si Lian pero mabigat ang dibdib. Ano nang plano mo ngayon? Tulungan niyo po ako. Ayoko pong mapahamak si tatay. Nagkatinginan ang dalawa bago sumagot ang matanda. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Pero sa sitwasyon ng iyong ama, nakatikim na ito ng karne at sa tansya ko hindi lang isang beses. Didiretsohin na kita. Kamatayan na lang ang magpapagaling sa kanya. Nanlamig ang hangin sa loob ng kubo. Hindi pa man nakakasagot. Nang biglang, Roland! Tatay! Si tatay! Lumabas ka, Roland. Ayoko. Ayoko pong lumabas. lumapit si Tandang Karding at inilapag ang kamay sa balikat nito. Makinig ka sa akin, iyo. Manatili ka rito. Huwag kang lalabas kahit ano mangyari. Lumabas si Tandang Karding sa kubo. Galit na galit si Tasyo. Karding, alam kong nasa loob ang anak ko. Umalis ka na, Tasyo. Hindi mo siya makukuha dito. Kung hindi mo ilalabas ang anak ko, gigibayin ko ang kubo at kayo ang unang mababaon sa ilalim. Sa ilalim ng bilog na buwan, biglang namula ang mga mata ni Tasyo. Unti-unting tinubuan ng makapal na balahibo ang katawan. Lumaki ang tindig. Tinubuan din ito ng malalapad na pakpak. Dito ka lang sa loob. Huwag kang lalabas. Pagkalabas ni Lian, nakita ang buong anyo ni Tasyo. Nakakapanindig balahibo ang wangis ng nilalang. Sa pintuan palang umilaw ang bertud sa dibdib ni Lian. Ngayon ay nakasilid na sa pulang tela. Paiwatig na merong banta sa paligid. Handa ka na ba, Lian? Kanina pa ako nangangate, Lolo Karding. Sumugod na ang aswang. Nakailag ang dalawa. Kasabay nito ang pag-usal upang pataasin ang poder at bakod sa katawan. Si Lian naman daladala ang itak. Sinubukang sunggabad ang nilalang. Dahil sa liksi nito, nakailag ng walang kahirap-hirap. Akala ko pa naman malakas kayo. Mga pipitsyogi pala.
Hindi sumagot ang dalawa. Nakatuon ang pansin sa susunod na atake. Lumusob si Lian pasulong at tinaga ang aswang. Mabilis na nakailag ang nilalang at kagad bumawi, kaya tinamaan siya sa tagiliran. Tumilapon ang binata at gumulong sa lupa. Si Tandang Karding naman, dala ang punyal. Sinaksak ang kalaban. Tinamaan nito sa braso pero hindi inindan ng aswang. Sa isang malakas na sipa, tumilapon palayo ang matanda. Sa loob naman ng kubo, umiiyak si Roland habang nanonood. Unti-unting tumayo ang binata. Sa ilalim ng buwan kitang-kita ang mabilis sa paghilom ng sugat sa kanyang balikat. Hanggang dyan na lang ba ang kaya mo, Ulupong? Sa halip na sumagot, hinawakan nito ang bertud sa dibdib. Nang susugod na ang aswang, nawala siya sa paningin. Napatayo ang nilalang, balisang tinitignan ng lugar. Isang mabilis na hiwa ang tumama sa tagiliran. Kasunod ang pagkaputol ng kamay. Napahandusay sa gilid, ininda ang sakit. Lumabas ka! Duwag! Tol ka ng tol pero wala kang laban. Sa dami ng biniktima mo, ngayon ikaw naman ang tatagpasin. Sumunggabang nilalang, ngunit hangin lamang ang natatamaan sa bawat hampas. Paulit-ulit ang ginawang atake ni Lian hanggang sa napaload na ang aswang sa lupa, nanginginig at nangihina. Sige na, Lian. Tapusin mo na! Lumitaw sa harap ng aswang si Lian. Tinitigan muna nito ang mata ng aswang. Sayang, kung naiwasan mo lang ang landas ng kasamaan, hindi sana ganito ang kahihinatnan ng buhay mo. Iniwan mo ang iyong pamilya para magiganti. Ngunit iba ang naganap. Ikaw ang namatay. Matapos magsalita, pinugot niya ang ulo ng aswang. Lumabas mula sa kubo si Roland nang umiiyak. Roland iyo, ang landas na pinili ng iyong ama ay mali. Sana maintindihan mo na wala ng pag-asang gumaling pa ang iyong ama. Natapos ang gabi na puno ng kalungkutan, inilibing nila si Tasyo sa kakawyan, hindi kalayuan sa kubo. Sa kabila ng mga trahedya at panganib, unti-unting bumalik ang katahimikan sa buhay ng lahat. Naging matatag na magkaibigan si Lian at Roland, at ang ginamot niyang si Gia, nagkatuluyan silang dalawa. Habang si Ira, nakapag-asawa at sa kabutiang palad, magkapit-bahay lang sila ng kuya. Si Tia Belen ay namayapa dala ng katandaan. Bagaman matagal na ring yumao si Tandang Karding, namana ni Lian ang lahat ng karunungan at kaalaman ng matanda. Hanggang sa kasalukuyan, tangan-tangan niya ang bertud ng bayawak, simbolo ng lakas at proteksyon na magpapatuloy sa kanyang buhay at sa mga susunod na henerasyon.